ginagawa ko to kagabi, sabi ko, naisip ko, para na akong nakagawa ng libro. Kaya nawa matapos natin. Diba? Pwede ko nang ibenta to. Ayan, so, ayan. Okay, so magbabad sa presensya ng Diyos. Pakibasa, 1, 2, 3, go. Magbabad sa presensya ng Diyos. Ayan, so ang subtitle niya is Spending Time in God's Presence. Lord, thank you for the food of our soul. Bless this food, Lord, in Jesus' name. Tapos yung kanina na binasa ni Tito Arnel, yung sa Psalm 91, makikita nyo doon na kung sino daw yung tumitira, di ba, nananahan sa presensya ng Diyos, ay kakalingain ng Diyos. Tapos magmula verse 1 hanggang 16, makikita nyo doon yung benefits, 'di ba, ng pagbababad sa presensya ng Diyos. Sabihin ko lang ang sino mang nananahan sa piling ng kataas-taasang Diyos na makapangyarihan ay kakalingain niya. Masasabi niya sa Panginoon, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Kayo ang Diyos na pinagtitiwalaan. 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Tapos sa Matthew 26:40, ito lang yung mga verses natin na didiinan tsaka pag-uusapan. Then he came to the disciples and found them sleeping and said to Peter, "What? Could you not watch with me 1 hour?" Ayan, sa Psalm 91, malinaw na malinaw, sinasabi dyan kung sino daw yung titira. Okay, sa presensya ng Diyos, yun ang magiging benefits. Sabi nyo nga, titira. Again malinaw, hindi bibisita, hindi dadaan, 'di ba? Kundi mananahan, tatambay. So dito pinapakita na merong benefits, may kapangyarihan, may privilege sa pagtahan sa presensya ng Diyos. Tapos kaya naman ang sinasabi ng 1 Thessalonians ni Paul na dapat kapag nagpe-pray tayo, walang patid. 'Di ba? Kasi mayroon talagang mga benefits. Kaya naman si Jesus, maiintindihan niyo siya sa Matthew 26:40, kung sinabi niya sa mga disciples niya na, kahit isang oras, hindi man lang kayo makapag-pray, kasama ko. And to tell you honestly, nitong mga nakaraan, kung i-evaluate niyo yung sarili niyo, mag-reflect kayo check niyo yung sarili niyo. Sino sa inyo lately, pag nagpe-pray kayo, nagwo-worship kayo, nagbabasa kayo ng Bible, napapatingin kayo sa oras? Tapos minsan, hindi mo namamalayan, 10 minutes pa lang, inip na inip ka na. Okay? Tapos kailangan ko sabihin to, alam niyo kung bakit? Kasi yung prayer marathon, kailangan natin siya talagang ibalik. Honestly, kailangan niyang ibalik talaga. Kasi yun ang magiging sikreto ng pagtatagumpay. Sa dulo mamaya, mas maiintindihan niyo ako. Okay? Kasi merong something sa pag-i-spend sa presence ni Lord. Ito yung mga sample para madali niyong maintindihan. Una, kunwari nakikipag-date ka. Sino sa inyo nakipag-date? Yung mga bago pa lang kayo, yung mga mag-aasawa dito. Sino nakapag-date sa inyo, 1 minute lang? Nakipag-date? Alam mo yun. Bye. Diba? Ganun lang ba kayo makipag-date? Diba? Pag nakikipag-date kayo, you spend time. Diba? Minsan nga, 1 hour, tapos to 2 hours, hanggang 3 hours. Diba? Kasi para makilala mo yung tao. Sa paggawa ng project, sa school project, ilan ang oras na ginugugol nyo dyan? Oras ba o araw na? Minsan araw, di ba? Sa project ng government, next natin. Sa government project, ilang taon ang inaabot? Nako, pastor, wag na natin i-discuss yan. Di ba? Flood control project pa lang, di ba? Ipagpe-pray na natin. Di ba, it takes time. Kahit it takes months, it takes years bago magawa yan. Sa nag-workout, sa mga nag-gym dito, meron bang nag-gym? 1. Uwi na ako. Diba? May ganun ba? Di ba pag nag-gym ka, nag-workout ka, gusto mong mag-ayos ng katawan, magpa-healthy ng katawan, it takes time. May mga nag-workout 1 hour, 30 minutes, di ba? Kasi kinakailangan, ma-exercise talaga yung mga kailangang i-exercise, di ba? Na muscle. Sunod, sa mga kananayan, alam na nila to. Sa pagluluto. Ganun din sa pagluluto, it takes time, di ba? Kailangan mo munang magtiyaga, 'di ba, para intayin yung niluluto mo. Kasi kung sinawsaw mo lang 'yan, tapos kinain mo, magugulat ka may dugo pa. 'Di ba? Hindi masarap. 'Di ba? Sunod naman, sino naglalaba? Yan, sa paglalaba it takes time din. Hindi pwedeng ilublob mo lang 'yan, okay na. Although may ganun sa inyo, aminin. Ganun lang. Okay? Okay na. 'Di ba? Pero ang paglalaba, it takes time din po yan. Lalo sa paghuhugas ng plato.
Sino dito matagal maghugas ng plato? Kasi gusto mo walang mantika, walang sebo, di ba? Gusto mo talagang malinis. It takes time. Tsaka alam nyo, napakaganda kapag binababad mo muna yung mga matitigas. Halimbawa yung kanin, yung mga sebo. Kasi kapag isang joy mo lang dyan, tanggal ang isang katutak, sebo. Yan. Okay, so may kapangyarihan sa paglulublob, sa pagsusok, di ba? Tsaka sa pag-i-spend ng time. So, ganun din sa presence ni Lord. Naintindihan nyo? Napakalaki ng ginagawa nito kapag naglalaan tayo ng oras sa presensya ng Diyos. Tapos ngayon, babanggitin ko lang sa inyo kung sino-sino yung mga nagbigay ng importance sa presence ni Lord. Una po si Moses. Di ba? Kagaya ng sinabi ni David Hernandez, di ba? Sabi niya doon, si Moses daw, siya yung nagsabi na ayaw niyang tumuloy, ayaw niyang pumunta sa promised land kung wala lang din ang presence ni Lord. Di ba? Sabi niya, ayaw niyang tumuloy. Di ba? Kung wala ang presence ni Lord. Ganon niya ginagalang ang presensya ng Diyos. Kaya naman nakita natin yung pagkilos ng Panginoon sa kanya. Ganon din si Joseph. Di ba? Si Joseph, ang sabi ng Bible, kinasama siya ng Panginoon. Kaya naman kahit nakulong siya, kahit di ba, itinapon siya sa balon, di ba, talagang gumawa ng ang Panginoon, di ba, ng kakaiba sa kanya. Sunod naman si Daniel, di ba, kaya tinapik natin to nung nakaraan. Next natin. Kahit tinapon siya sa lions din. Di ba? Dahil kasama niya si Lord at ginagalang niya ang presensya ng Panginoon, hindi siya di ba? Hindi siya napano. Si Haring David, alam natin si Haring David yung nagkasala, pero nag-pray siya, di ba? Na create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Di ba? Cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Kasi alam niya kung kahihinatnan ng buhay niya pag wala yung presence ni Lord. At ito naman yung kabaliktaran. Okay, si Haring Saul naman, kilala niyo siya. Ito naman yung sumunod naman is sila naman yung mga hindi masyado o hindi nila ginalang, nirespeto yung presensya ng Diyos. Kaya naman ganito yung nangyari sa kanya. Halimbawa po si King Saul, di ba ang nangyari po sa kanya is pumalpak siya sa lahat ng ginawa niya. Di ba sabi nga daw ng iba, nagkaroon daw talaga ng bipolar na sitwasyon si Haring Saul, 'di ba? Tapos yun nga, yung galit siya, okay na naman siya, galit siya, okay na naman siya. Kasi continuous, constant yung pagdi-disobey niya kay Lord at sa presensya niya. Tapos naalala niya si Usa, malinis naman yung intention niya kasi nung itatravel yung Ark of the Covenant, malinis yung intention niya na sambutin yung Ark of the Covenant. Kaso 'di ba, surprisingly, nasyak ang mga tao, 'di ba? Bakit? Kasi namatay siya nung sinalo niya yung Ark of the Covenant. Pag magbabasa kayo ng commentary, tsaka live application, meron kasing proper na pag-handle sa Ark of the Covenant. Kailangan Levita ang magdala sa kanya, tapos pangalawa, dadalhin dapat siya by pole. Ibig sabihin, dun siya hahawakan. Si Usa kasi, kaya nga sabi ng mga Bible scholars, sana daw ang ginawa na lang ni Usa, hinayaan na lang daw niyang malaglag. 'Di ba? Kasi yun nga, kumbaga, although malinis yung intention, mali yung paraan, namatay pa rin siya. So, ganun kasi ang holiness ng Diyos, ang presensya ng Diyos. Kaya there are times, di ba, hindi natin maipaliwanag yun, hindi natin ma-explain na bakit ganun ang Diyos. Minsan nga rin, ba't ganun sila, pastor? May mga pamantayan pa, may mga standard, dapat daw ganito, dapat ganyan. Kasi when it comes sa presence ni Lord, dapat hindi mo ito binabasta-basta. Naalala nyo rin si Ananias and Sapphira. Sabi ng Bible, namatay daw sila sa presence ni Lord. Alam niyo kung ano naman ang nangyari sa kanila kasi nagsinungaling sila, 'di ba? Sa gitna ng sa presence ni Lord na sabi nila ito lang daw yung napagbentahan ng lupa, pero ang totoo, dumekwat kasi sila. 'Di ba? Kumuha sila dun sa budget na para doon sa mga apostol at sa sa gawain ng Panginoon. And also, ito naman patungkol to sa prayer pero sinama ko na lang din. 'Di ba? Ito yung sinasabi ni Jesus na manalangin kayong kasama ko. Pero sila Peter, 'di ba, yung mga disciple, hindi nila masyadong tinake seriously yung yung message na yun ng Panginoon, sa halip na tulog sila. Kaya alam niyo na kung ano nangyari, 'di ba? Una, ang ginawa ni Pedro na natukso siya, kinat niya yung tenga ng soldier, 'di ba? Yun yung una. Tapos pangalawa, nung tinatanong na siya kung kilala niya si Jesus, dininay niya si Jesus. 'Di ba? So nakikita nyo kung ano yung nagiging
response natin sa presence ni Lord, may resulta talaga. Di ba? Napapahamak o kaya naman merong kapalpakan na nangyayari. Kaya sobrang halaga na mag-spend time tayo sa presence ni Lord. Kaya dito, may makikita kayo na, by the life of Peter, tsaka by experience, tawag doon, subok na yon. Kapag nililid daw kayo, o tayo ni Lord, na mag-pray daw talaga tayo. Sabi mo sa katabi mo, mag-pray talaga tayo. Kasi dalawa lang ang pwedeng nakaabang dyan. Una, pinagpe-pray ka ni Lord kasi, bakit? May blessing siya para sa'yo. Ngayon, kailangan maging ready ka sa blessing na yon. Pangalawa, may testing na darating. Ngayon, kailangan mong ipasa yon, kaya kailangan mo mag-pray. Diba? So, blessing at saka testing. So, saan ka man tumingin, kailangan mo ng presence ni Lord. So, ito na po. Ano ibig sabihin ng pagbababad o pagtahan sa presensya ng Diyos? Una, it means to stay, to remain, tsaka to abide continually. So, yun pala yun. Yung manatili, di ba? Doon lang, tapos to abide continually. Yung tuloy-tuloy. And sabi nga, ang pagdodwell daw ay hindi lang basta-basta bisita. Di ba? Pagbisita sa Diyos occasionally. Diba? Sino sa inyo occasionally lang bumibisita sa Diyos? O kaya naman occasionally lang nagsisimba. Diba? Kinakailangan po, nagdodwell tayo sa Lord. Sabi, it is living with constant awareness of Him. Na dapat palagi na nagdodwell tayo sa presence ni Lord. Parang sa cellphone nga daw, diba? Ang cellphone, madalas mo dapat siyang china-charge. Bakit? Kasi kapag hindi mo siya chinarge, ano mangyayari? Malulobat siya. Diba? So, ganun din tayo. Spiritually po, kapag hindi tayo nag-charge sa Panginoon, malulobat tayo. Kaya hindi ka taka-taka kung halimbawang tayo nga, medyo lobat tayo spiritually o physically, mentally, diba? Kinakailangang i-charge tayo ng Panginoon. So, Pastor, anong nangyayari naman kapag nagbababad ang tao sa presensya ng Diyos? Makinig po kayo maigi. Ito po yung nangyayari. Una, nababago ang puso at pag-uugali. Diba? Minsan, na-hurt kayo pag nababanggit yung pag-uugali. Pero isa yan sa mga dapat na mabago sa atin ng Panginoon. Sabi, nandyan na yung paliwanag. Habang lumalapit sa Diyos, mas nagiging sensitibo ang konsensya sa kasalanan at mas lumalakas ang desire na mamuhay ng tama. So, yun pala yun. Kapag nag-spend time ka sa presence ni Lord, nababago yung puso mo, tapos yung pag-uugali din. Pangalawa, lumalalim ang pag-ibig sa Diyos at sa tao. Yan. So, sino dito ang kailangan na ma-recharge sa pagmamahal kay Lord? Kailangan mo ng presence ni Lord. Sabi, mas nagiging natural ang magpatawad, umunawa at magmahal. Kasi nga, di ba, we love because He first loved us. Kaya, kung ikaw, parang pansin mo sa sarili mo, nababawasan na yung pagmamahal mo sa Diyos, o kaya naman, nawawalan ka na ng compassion sa mga tao, kailangan mo talaga ng presence ni Lord. Pangatlo, nagkakaroon ng kapayapaan. Okay? Ang pagbababad sa presensya ng Lord, binibigyan tayo ng shalom. Sabihin nyo nga, peace. Sabihin nyo, perfect peace. Yan. Ibig sabihin nito, kahit may problema, may inner peace. Diba? Hindi ibig sabihin, nawawala ang trials, pero may kapanatagan sa loob. Oo, may mga problema. Diba? Pero, nagkakaroon tayo ng peace of mind, tsaka peace sa loob natin. Sabi nga, the peace of God will guard your hearts and minds in Christ Jesus. Sobrang kailangan natin yan. Diba? Lalong-lalo na ngayon. And then, pang-apat, nagkakaroon ng kaliwanagan at direksyon sa buhay. Mas nagiging malinaw ang desisyon sa buhay dahil hinahanap ang kalooban ng Diyos. Sabi nga, your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kaya, sa bawat mga anak ng Diyos o mga Kristiyano na kailangan ng guidance ni Lord, let us spend time in the presence of God. Di mo alam saan ka magtatrabaho, mag-aaral, di ba? So, ang kinakailangan, yun nga, yung mag-spend time ka in the presence of the Lord. Panglima, napapalakas ang pananampalataya. Okay? Pagka nag-spend tayo sa presence ni Lord, mas nagiging matatag sa gitna ng pagsubok. Sabi nga ng Jude 1:20-21, ito po yung tema natin sa family camp. Sabi, build yourselves up in your most holy faith. Keep yourselves in the love of God. So kapag nag-spend time tayo sa presence ni Lord, tumatahan tayo sa Kanya, lumalakas yung faith natin. Diba? Kaya for example, panay ka na duda lately, panay ka na worry.
Ibig sabihin yan, kulang ka na sa presence ni Lord. Pang-anim, lumalabas ang fruit of the Spirit. Yan. So kapag nag-spend tayo sa presence ni Lord, unti-unting nakikita sa buhay natin ang love, joy, peace, patience, kindness, at iba pa. Kaya kapag halimbawa, nalalaglag yung bunga ng banal na Espiritu, ibig sabihin yan, kulang. Kulang nga talaga, di ba, sa Spirit o sa presensya ng Diyos. Kaya in short, kapag nagbababad tayo sa presence ni Lord, para tayong halaman na nadidiligan, 'di ba? Na mas lalo tayong lumalago, mas lalo tayong nagiging mayabong, 'di ba, sa Panginoon. Okay? Ano naman ang paraan kung paano magbabad sa presensya ng Diyos? So bibigyan ko kayo ng paraan para magbabad sa presensya ng Diyos. Pero hindi ito routine. Hindi ito tradition lang. Okay? Kundi ito po ay, alam niyo 'yon, yung talagang dapat ginagawa natin with heart, 'di ba? Intentionally. Okay, letter A, sabi diyan, kinakailangan po natin ng intentional prayer time. 'Di ba? Hindi po 'to listahan ng hiling lang, kundi kasama ang pakikinig po sa Diyos. Sa mga bago po natin dito, pwede nyong i-try yung Acts pattern, yung adoration, confession, thanksgiving, tsaka supplication. Kunwari, magpe-pray ka. Ang gagawin mo, sasambahin mo muna si Lord. Diba? Sino hindi pa marunong mag-pray dito? Ito, tuturoan kayo nito. Una, sambahin mo muna si Lord. Lord, sinasamba kita dahil ikaw yung Diyos na makapangyarihan, malakas, walang imposible sa'yo. Sunod yung confession, aminin mo yung mga kasalanan mo. Kaya nga, di ba, daily, dapat talaga nagkakaroon tayo ng repentant heart. Di ba? Aaminin natin yung kasalanan natin. Lord, sorry po kasi nagtampo po ako kay ganto, masama po loob ko sa kanya, o kaya naman nasapa ko po yung ganito. Di ba? I-confess mo yung kasalanan mo, di ba? Kasi sabi rin ng Bible, hindi ka papakinggan ng Diyos kapag meron kang tinatagong kasalanan. And then pangatlo, thanksgiving. Ito na yung magpapasalamat ka. Yung dapat pinagpapasalamatan mo yung mga blessing ni Lord, di ba, sa'yo. And nawa po, yung bawat isa sa atin ay may ganyan pa ring attitude, di ba? Yung attitude of gratitude na pinagpapasalamatan pa rin natin kung ano yung nangyayari sa buhay natin. And then pang-apat ay supplication. Ito naman, dito ka nahihiling. So, kung ano ba yung kailangan mo ngayon, ano ba yung gusto mo, ano ba yung nais ng puso mo, 'di ba? Sasabihin mo sa kanya. Okay? Wag mong kasi minsan tayo pag nagpe-pray tayo, takipot pa tayo eh. Lord, you are all I want. 'Di ba? Ikaw lang ang gusto ko, ikaw lang ang nais ko. Yung totoo, 'di ba? Kailangan kong pambayad sa camp. 'Di ba? Sabihin mo sa kanya, 'di ba? Yung totoo, may disconnection na po, kaya pengi po ang pambayad. 'Di ba? Sabihin mo talaga sa Panginoon. So, kapag nalaman mo yan, nakakahikayat mag-pray. Di ba? Adoration, confession, thanksgiving, at saka supplication. Tsaka sabihin nyo nga, intentional. Ano ibig sabihin ng intentional? Sasadyain mo. Tama? Paglalaanan mo ng oras. Ganun po yung intentional. Hindi siya disgrasyang mangyayari, kundi bibigyan mo talaga siya ng panahon. Pangalawa naman, meditating on God's Word. Sabi nga, hindi lang basta basa, kundi pagbulay-bulayan. Tapos pag nagbasa na kayo, ano ang dapat tanungin natin? Ito ang dapat natin tanungin pag nagbabasa tayo. Ano ang sinasabi nito tungkol sa Diyos? Halimbawa, nagbasa ka ng Psalm 91 o kaya ng Psalm 23. Okay? Sasabihin mo, anong sinasabi nito tungkol sa Diyos? Siya pala ang pastol ko. Pangalawa, ano ang sinasabi nito tungkol sa akin? Huwag daw ako mag-alala. Diba? Ano ang dapat kong i-apply? Diba? Magtiwala ako sa Kanya. Ganon. Diba? So, nakausap ka ni Lord ngayong araw na to. Diba? Kaya the reason why tayo, nagkakaroon tayo ng problema, diba, na hindi, kinakausap ni Lord, silent si Lord, kasi tayo rin ang may kasalanan. Diba? Tayo rin lang ang may pagkukulang at pagkakamali. Kaya hanggat maaari, let us open our Bible. Diba? At i-apply natin to. Amen? Amen. Diba? Pag uwi nyo ng bahay, basa pa rin kayo ng Bible. Diba? Pag uwi nyo ng bahay, ano pa rin? Diba? Yung magpe-pray pa rin. Okay? O may tanong ako sa inyo. Pagka lunch dito, lunch and fellowship, lahat tayo kumakain. Taas kamay ng kumakain. O ngayon, sino dito, pag uwi ng bahay, di na kumakain? Sa lunch and fellowship na ulit, sa Sunday. Buninay, hindi ka na kumakain? Di ba kakain pa? Mga 10 pa. Di ba? Yung kakain ka talaga. Kasi may mga personal kang dapat na gawin. O ganun din po, sa kunwari, sa paghinga. Pwede ba tayo, ngayong Sunday, hinga na tayo para buong linggo may hininga tayo. 1, 2,
3. Tapos pang buong linggo mo na yon. Pwede ba yon? Tapos ngayon kakain ka rin. Diba? Kakain ka marami. Tapos pang buong linggo mo na yon. Hindi, di ba? Araw-araw kailangan mong kumain. Araw-araw kailangan mong huminga. Same sa word, tsaka sa prayer. Amen? Most of the time, pag nagpa-check up kayo sa doktor, umamin kayo, di ba? Ano ang unang tanong ng doktor? Kamusta pagkain mo? Ba? Nakakatulog ka ba? Okay? Yung mga basic, gumagalaw-galaw ka ba? Naglalakad ka? Di ba? Bago kanya pagsabihan ng kung ano-ano, yung mga basic muna, tinatanong niya. Di ba? So, ganun din po tayo. Sa Kristiyanong pamumuhay natin, pag ito kinaligtaan natin, magkakaproblema talaga. Di ba? Kaya sabi mo sa katabi mo, wag na wag mong kaliligtaan. Oh, parang hindi ka naniniwala. Sabi mo ulit, wag na wag mong kaliligtaan. Okay. And then letter C naman, worship. Yan. Paano magbabad sa presensya ng Diyos? Mag-worship daw tayo. Diba? Yan man ay personal or corporate. Ayan. Pag sinabing personal or corporate, pagdating mo sa bahay, worship. Diba? Patugtog ka ng kanta. Give thanks with a grateful heart. Pagdating mo sa church, ayan yung tinatawag na corporate. Diba? Pag dumating na dito yung song leader, pinakanta tayo, kanta ka. Hindi yung, sigaw tayo, hallelujah! Kayo na lang. Diba? Sigaw tayo, praise the Lord! Kayo na lang, wala akong boses. Diba? Kailangan po yan. Sabi, umawit o makinig sa worship songs na nakatuon sa Diyos. Sino pa sa inyo nagpapatugtog na ng worship song? Isa po kasi yan sa paraan ni Lord para ma-remain tayo sa presence ni Lord. Okay? Kasi, halimbawa, kaya nga tayo, tinuturo na rin natin yan eh. Diba? Sa mga bago po dito, darating talaga yung time, papalitan natin ang mga music natin. Kasi ang music ng mundo, very negative. Diba? Di ko kaya, kung mawawala ka. Pag nagtatrabaho ka, at yun ang pinapakinggan mo, malalambot ka. Diba? Hindi mo matatapos trabaho mo talaga. Kasi bakit? Di ko kaya. Pero habang, kung na rin nagtatrabaho ka, ang mapapakinggan mo, I know I can do all things. Diba? Meron kang tinitiis na problema, tapos tutugtog yung He will come and save you. He will come. Diba? Nag-aalala ka sa bukas na kakainin mo, tapos magpapatugtog ka, because He lives, I can eat tomorrow. Diba? Kakain ka bukas, kasi because He lives, all fear is gone. Diba? Kaya pagka ikaw ay maka-Diyos na, ikaw ay Christian na, napapalitan yan. Hindi yung, kaya nga kahapon, umattend kami dun sa birthday ni Kenny Rogers. Sa birthday nung anak ni Nona. Yung mga, tinatawag kasi nung MC, ganito na lang po yung sayawin nyo. May pinapanood siya sa TikTok. Mostly sa kanila, mga Christian, hindi talaga gumagalaw, tapos hindi magets. Ano yan? Diba? Kasi, tapos kami, nagtatanungan kami nila Ate Mer tsaka ni Dimple, alam mo ba yun? Yung parang hindi na kami talaga updated sa mga music ng mundo. Hindi ko nga kilala yung mga banda na tinatawag nila o kung ano-ano. Di ba? Kasi habang tumatagal ka kay Lord, napapaltan yan. Pero again, hindi tayo KJ na, Pastor naman, favorite ko pa naman yung Air Supply. Yung Bee Gees. Hindi na nila alam yun. Diba? Paborito ko pa naman yung The Beatles. Diba? So, pero habang tumatagal, napapalitan yan kasi para makapag, sa presence ni Lord. Si Vlad Sabchuk, sinasabi niya rin yon. Sabi niya, alam niyo kung bakit ang mga tao ngayon lustful? Kasi ang mga songs na pinapakinggan, lustful din. Diba? Yung parang panay kabastusan, panay mga mahalay ang mga lyrics ng kanta, kaya ang nasa isip, marurumi din. Diba? Pero kung gusto natin na tumira sa presence ni Lord, diba? Kaya nga ingat po kayo sa mga reels ninyo, ha? Napapag-usapan kasi namin ito lately, nasa reels pala, kung ano yung madalas mo talagang pinapanood, yun ang ipapalabas niya. Kaya for example, bisitahin nyo ang shorts nyo, ang reels nyo, anong madalas na lumalabas? Ibig sabihin, yon ang algorithm na ng Facebook mo.
Di ba? Kaya kung ang lumalabas dyan, makamundo pa rin. Ang lumalabas dyan, may mga ganon-ganon. Di ba? Ibig sabihin, yun na yung pinapanood mo. Madalas. Di ba? Tsaka ito, testimony ko yun. Galing ako sa prayer meeting. Nag-Facebook ako. Prayer meeting, talagang intense. Nararamdaman mo pa yung presence ni Lord. Talagang, tangible. Nakapag-Facebook lang ako, tapos meron lang post yung classmate ko, na basta makamundo tas malaswa. Sabi sa inyo, parang isang iglap na wala yung nangyari ng prayer meeting. And ganun katindi yung ginagawa ng social media, di ba? Ng mga cellphone natin ngayon. Di ba? Kaya nga ako, hanggat maaari, pag nandito sa church, ayokong may nagre-reels. Di ba? Matamaan ang mga dapat matamaan ha. Kasi automatic minsan tayo, di ba? After ng service, reels agad Yung parang dito mo makikita, grabe. Kahit wala kang assessment na may ADHD ka, parang masasabi kong may ADHD ka. Kasi hindi ka mapakali. Di ba? Sige. Habang kumakain, sige. Di ba? Tapos hindi mo napapansin, ubos na yung oras mo. Di ba? Kaya ang emosyon mo tuloy, pag ganon-ganon din, wala kang emotional stability, kasi ang mga pinapanood mo, kung ano-ano rin. Di ba? May nakakatawa, may tatakutin ka, may magdadrama. Di ba? Kaya ang emosyon mo, ganun din. Yung parang bigla-biglang nagpapalit lahat. Di ba? Amen? Di ba? Kasi ganun eh. Kaya, ito, ayusin natin yung worship natin dito. Hindi ko alam kung si ba yon, si James ba o si John Paul? Yung nagsabi noon na ang nagpapasustain sa kanila sa trabaho, Christian song. Parang ganon. Basta may nakakapagkwentuhan kami noon na ang nagpapasustain yung mga Christian song, tapos yung mga audio Bible, ganon. Kasi ganon siya kahalaga. To the point na kahit si Benny Hinn, tinuturo siya. Diba? And then letter D naman, silence and stillness. Kaya dito natin ipapasok yung prayer marathon. Kasi there are times, yung iba ayaw umattend ng prayer marathon kasi naboboring. Pero iniisip ko, kailan pa tayo matututo ng stillness? Tsaka kailan pa tayo matututo ng pag-i-spend time sa presence ni Lord? Kasi po kami, hindi naman namin niyayabang. Buo nga kasi kami ng prayer marathon noon. Diba? Tapos talagang kami dyan, tinrain kami na magbabad sa presence ni Lord. Kaya naman kunwari, abutin ka man ng 3 hours dyan, 5 hours dyan, wala na sa amin. Kasi nasubukan na namin eh. Pero ngayon, sa panahon natin kasi, nahihirapan sila. Dahil nga masyado tayong fast-paced, di ba, yung kultura natin, na silang mag-still. Di ba? Pero halimbawa, alam nyo, kapag daw kayo, tumahimik daw kayo na sandali sa harap ng Diyos, may mangyayari talaga. Nang walang hinihingi, basta present ka lang. Yung iba ang tawag dito, yung soaking. Di ba? Kasi for example, ikaw, umattend ka ng prayer marathon, wala talagang programa eh. Tapos wala kang kakausapin doon. Ang maririnig mo lang, yung continuous na worship song. Pero, hindi mo napapansin, habang napapakinggan pala yun ng soul and spirit mo, may nagbabago na sa'yo. 'Di ba? Kaya minsan, may mga pagkakataon, paano kung magpupunta sa prayer marathon? Wala naman ako masyadong healing. Pero mag-spend ka lang ng time doon, may mangyayari talaga. Lalong-lalo pag naririnig mo yung kanta, I love to be in your presence, Lord. Kakalma ka talaga eh. Times of refreshing, the steadfast love. 'Di ba? Mapapaalalahanan ka ng mga bagay-bagay. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, that matutunan mo to. Diba? Kaya yung mga sino sa inyo na kapag evaluate na ba kayo, yung parang, okay, let us have a short prayer. Tagal naman. Diba? Yung parang ang bilis maboring. Diba? Pero yung kagaya nga nung kinuwento ni Ate Mer nung last time, na dati sa mga revival, pag sinabi nila Oral Roberts, let us have a short prayer. Ibig sabihin yun, 3 hours. Short prayer yun ha. 3 hours. Di ba kaya nga sila Bishop Paul, sila Bong Saking, nagpunta sa Korea, di ba? Nahiya sila eh. Di ba kasi sabi rin ng Koreano, let us have a short prayer. Di ba?
Si Bishop, tsaka sila Pastor Bong Saking noon, inuulan na, di pa rin sila tapos. Diba? Ano bang short prayer to? Di ba? Yung parang, yung tagal na tagal sila, pero yung mga, ganun pa rin. Di ba? Kaya pag uwi nila, pray talaga sila, Lord, nakakahiya kami. Grabe naman yung faith nila. Di ba? Kaya binless sila ng Panginoon di ba? Binless ang Samsung, ang Korea, nakilala. Gusto nang maging kamukha ng Koreana lahat, di ba? Ang buong mundo, ganun sila. Binless ni Lord. Kasi, wala, talagang nagpe-pray sila Di ba? Tsaka nag-spend time talaga sila sa presence ni Lord. Kaya yun ang prayer ko na nawa, may apply natin. Panglima, yung journaling. Isulat ang mga prayer, verses at reflections. Makikita mo paano kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Di ba? Kaya kapag tatanungin ka, Ella, anong ginawa ng Diyos sa'yo ngayong January? Kung hindi mag-journal si Ella, parang wala po. Di ba? Magdadrama talaga siya. Pero kapag alam ni Ella, nag-journal siya, January 1 pa lang, binigyan ako ni Juliet ng buko salad. January 2, binigyan akong Graham ni Ate Shell. January 3, hanggang January 4, may handa pa. Expire na pala. Di ba? Ay, ganun pala. Ay, lumabas pala kami. Ay, ganito pala. Di ba? Magiging mapagpasalamat ka. Okay? Kaya sana po magkaroon tayo ng journal, di ba, na nire-record natin yung ginagawa ni Lord. Panglima ay pang-F, obedience in daily life. Sabi nyo nga, obedience. Sabi ko, kahit simple obedience lang daw, mararamdaman mo yung presence ni Lord. Di ba? Tulad ng pagpapatawad. Sasabihin sa'yo ni Lord, magpatawad ka na. Patawarin mo yung katabi mo. Patawarin mo yung nanay mo. Patawarin mo yung kapitbahay mo. Diba? Honesty, magpaka-honest. Diba? Tsaka kindness, yung maging mabait. Diba? Yung honesty, yung hindi nanloloko, yung pag sinabi, Lars, go to hell, ito po talaga yun Diba? Nagsasabi ng totoo. Hindi yung sinabi na, Lars, go to hell, opo, ganyan. Diba? Sabi, obedience keeps you in God's presence. Naintindihan? Yan yung mga paraan para mag-spend ng time sa presence ni Lord. So ngayon, ito naman yung sign. Sabi sa inyo, parang libro na to Nang tunay na nag-grow ka na sa spiritually sa presensya ng Diyos. Makinig po kayo maigi. Yan, malalaman nyo to. Letter A, mas hate mo na ang kasalanan ngayon. Sabi, hindi ka na komportable sa dating ginagawa mong mali. May conviction na galing sa Holy Spirit. Diba? Pag in-invite ka, Jelo, birthday mo naman, shop tayo. Diba? Yung ganon. Pre, birthday mo naman shop tayo. Diba? Kumbaga may dating na yung banal na spirito sa'yo. Diba? Ayaw mo na. Okay? Ligawan mo na to, minsan lang to. Diba? Pero yon, mas hate mo na ang kasalanan. Kaya yan ang mga characteristics at nature na ng mga Kristiyano. Yung humihindi na, nagno-no na sa kasalanan. Pangalawa, mas lumalalim ang love sa Diyos at sa tao. Mas nagiging patient ka na, mas forgiving at mas compassionate. Di ba? Hindi ka na madaling magalit, hindi ka na mainisin. And then letter C, mas may peace ka kahit may problema. Hindi ka madaling mataranta, kundi may tiwala ka sa Diyos. Kaya nga, di ba, ngayon daw may tinatawag na trentahin, pero may tarantahin din daw. Diba? Kaya nawa, hindi ka makasama dun sa tarantahin na yon, na natataranta sa tuwing may nangyayari, taranta kapag ganito, ganyan. Diba? Kundi may tiwala ka kay Lord. Pang-apat, may desire ka sa word at prayer. Hindi na ito basta lang chore o basta duty. Hinahanap-hanap na ng puso mo. Diba? So, kailangan, kung ikaw ay nag-grow na spiritually, hindi ka na aasa sa Bible reading. Okay? Na i-check ka pa. Gabi, saan ka na sa Bible? Hindi na. Kasi ikaw mismo, meron ka ng Bible reading sa sarili mo. Panglima, mas humble ka na ngayon. Yan, ibig sabihin, mas open ka sa correction, di ba? And mas umaasa sa Diyos kaysa sa sarili. Diba? Kaya natutuwa tayo, di ba, kapag ang isang tao nagiging humble na siya. Kasi ibig sabihin, na siya, nako-correct na siya. Hindi yung di ba, pagka pinagsabihan sa trabaho, rar. Pag pinagsabihan sa school, rar. Pag pinagsabihan ng magulang,
'Di ba? Yung ayaw mag-ano talaga, magpa-correct. 'Di ba? And then F, pang F, nakikita ang fruit of the Spirit. Ano yung fruit of the Spirit? Kayo po ang mag-memorize, mag-recite. 1, 2, 3, go. Love. And self-control. Yung tipong ano, 'di ba? Kaya nga ang example ko diyan, yung mga nurse, 'di ba? Kayo imagine niyo po ang nurse po ng bawat ospital, Christian. Ano kaya mangyayari sa mga pasyente? Mabilis, gagaling. Pero kapag hindi Christian, tapos hindi pa yung parang makatrabaho lang, pag i-injectionan ka, gagaling ka ba sa ganon? 'Di ba? Yung namamagana, 'di ba? Pag nagpapainom ng gamot, 'di ba? Pag naglalagay ng swero ay patay. 'Di ba? Pero imagine niyo, 'di ba kaya nga may mga ganyan na ospital na Christian, yung nag-ooperate, ay talagang mabilis gumaling sa kanila. Pero yung mga pera lang, kaya ko to sinasabi, totoo po 'yun kasi may kaibigan po akong nurse. Totoo 'yun na dun po sa ospital, nagpapalakpakan kapag may sinusugod sa emergency room. 'Di ba? Kasi ibig sabihin may kita na naman sila. 'Di ba? Nung nalaman ko 'yun, nagalit talaga ako. Naiinis talaga ako, sobra. 'Di ba? Kasi ganun na lang nila, 'di ba? Pagkakitaan yung mga ano. Kaya nga minsan may mga ganun na na nagpo-post sa Facebook na hindi mo rin masisi. Nagalit talaga kasi walang puso. Pero imagine niyo lahat ng mga maglilingkod, 'di ba? Kahit nga daw sa parking lot, ako na-experience ko rin 'yon, yung nag-aayos sa parking lot, nagaganon-ganon ay Christian. Aasikasuhin ka talaga. Kasi ako, 'di ba, motor ako. So, nararanasan kong ma-discriminate, 'di ba? Pag kotse, talagang asikaso. Pag motor, doon kayo. Kahit diyan kayo sa graba. 'Di ba? Pero na-experience ko kahit dahil Christian, kahit motor, 'di ba? Kahit e-bike, kahit nakabisikleta. Dito po. 'Di ba? Talaga. Sa COP po kaya 'yun ang sinasabi ko kay La Raven na ginagawa na nila. 'Di ba? Kapag mag-aano ka doon, a-attend ka, welcome po. Ihahatid ka hanggang talaga, upuan. Bang, pag sinabi mo, saan po yung CR? Ihahatid ka hanggang CR. Hanggang cubicle. Diba? Yung talagang kasi ganun sila, Christian Diba? O kayo, kapag kayo ay nilagay sa mga workplaces nyo, maaano ba na Christian kayo? Diba? Sanang, kapag dumating yung time na, halimbawa, hindi pa dumating si Lord, sana isa yan sa mga qualification na ilagay ng mga company. Number 1 requirements, Christian. Diba? Kasi kapag tinanggap nila ay Christian, kahit hindi mo bantayan yan, magtatrabaho. Diba? Kasi may bunga ng banal na spirito. O baka baliktad ang mangyari. Requirements, non-Christian. Diba? Kasi wala na. Tisod na sa mga Kristiyano. Okay? Kaya sabihin mo sa katabi mo, Christian tayo. Dapat nakikita ang bunga ng banal na spirito. Okay? Sunod naman, mga palatandaan na kulang ang isang tao sa presensya ng Diyos. Ito, makinig kayo maigi. Ito naman yung sign po. Paano malalaman kung kulang na sa presence ni Lord? Una, nanlalamig spiritually. Diba? Wala nang gana sa prayer at sa Bible. Yung worship niya, feeling niya boring. Diba? At ginagawa na lang dahil dapat. Lalong-lalo na makinig po kayo sa mga naglilingkod na po dito kay Lord. Ang hirap kaya ng magtamborin nang wala na sa puso. Ang hirap maging music team nang wala na sa puso. Ang hirap mag-outreach nang wala na sa puso. Ang hirap magsaing sa LG at magdala hanggang church kung wala na sa puso. Diba? Kaya minsan, ang mga paglilingkod, ang hirap. Tama? Kasi wala na sa puso. Kinakailangan bumalik ulit tayo dun sa mga paglilingkod na merong pagmamahal. Diba? Kaya nga kahit sa LG, pag kunwari usapang ulam, malalaman mo ay, yung nagluto ngayon, may pagmamahal. Diba? Diba? Kasi, ang sarap. Diba? O malalaman mo rin kung, siguro bad mood siya. Diba? Kasi,
Parang walang pagmamahal yung parang sinawsaw lang, parang nilagay lang yung buong mga sibuyas, bawang, ikaw na lang magtadtad. 'Di ba? So, kasi walang pagmamahal. 'Di ba? Pero nawa po, dumating tayo sa punto ng buhay natin na may pagmamahal ulit. Kahit sa mga nag-aasikaso sa church, mga naglilinis, alam mo kapag may pagmamahal o wala, 'di ba? Babaho ulit ang church, may makakalimutan na naman, basta parang may mapapabayaan sa church. 'Di ba? Pero kapag malalaman mo may pagmamahal ang ginagawa natin, ako alam ko po 'yan. Alam ko kung pag may pagmamahal yung pagwawantuwang ko, may pagmamahal yung pagpapastor ko. 'Di ba? And what? Lahat po tayo ay maging aware kung gano'n na yung estado natin. Pangalawa, madaling magkasala at hindi na gaanong nakokonsensya. Ito yung nakaka-alarma kasi marami pong nagiging ganyan, 'di ba? Hindi lang dito, kundi sa buong mundo, 'di ba? Na hindi na nakokonsensya talaga. 'Di ba? Gumawa na ng krimen, walang remorse. Gumawa na ng krimen, hindi pa magre-repent, 'di ba? Kagaya nung pumatay kay Charlie Kirk. 'Di ba? Nagulat ang mga tao, bakit? Kasi proud pa na napatay niya si Charlie Kirk. Tuwang-tuwa pa, 'di ba? Kasi ganun po. Tapos yun nga, mas madali nang mag-compromise. Tapos rationalizing sin na ang kanyang buhay. Ibig sabihin nito, okay lang yan. Di ba? Dati, ayaw mo na talaga sa worldly song. Pero habang tumatagal, okay na lang din yan. Di ba? Dati, ayaw mo talagang nalilate ka sa gawain. Pero dumadating yung time, okay lang yan. Di ba? Bumalik po tayo sa Diyos. Okay? And nawawala ang sensitivity. Okay? Next naman po, letter C, mabilis, mainis o magalit. Nagiging short-tempered, madaling ma-offend, kulang sa grace sa iba. Diba? So kapag ganyan na yung nakikita natin sa sarili natin, ay yon, bumalik na tayo sa presence ni Lord. Kapag kunwari madali na tayong ma-offend, diba? Kahit kanino, kahit anong sinasabi. Diba? Ayaw mo na. And then pang-apat, laging anxious o restless. Laging worried, overthinking, walang inner peace. Pero yun nga, hindi naman automatic na kasalanan. Pero minsan, sign na po siya ng disconnected ka na sa Diyos. Sino sa inyo yung restless na o nag-overthink na palagi? Okay? Panglima, walang spiritual hunger. Mga kabataan, bawat isa sa atin, makinig kayo. Sabi, mas excited sa social media kaysa sa Word of God. Diba? Pag nasa bahay kayo, ganyan din ba yung buhay nyo? Sabi, mas priority ang worldly things. Diba? Pag YouTube, pag Reels talaga, buhay na buhay. Pero pag Bible, di ba? Pag Bible na yung hawak, antok na antok. Diba? So, ganun po. Yung walang spiritual hunger. Pang-anim, self-reliant masyado. Alam niyo yung kaya ko to na mindset? Diba? Uy, may gagawin kami sa school. Di na muna ako magpe-prayer meeting. Kaya ko na to. Diba? Hindi na humihingi ng guidance kay Lord. Pang-pito, ito yung problema. Diba? Sa maraming mga Christian, double life. Iba sa church, iba sa private life. Faith becomes image, not lifestyle. Kaya, some of you naman, alam ko na po yung address. Kaya ang naisip ko dito, para maiwasan ng double life, magkakaroon ng surprise visitation. Ayan. So, para malaman kung anong ginagawa sa bahay, kamusta sa magulang? Naghuhugas ba ng plato? O, yun nga, dito lang magaling. Kasi, iyoko na talaga. In our 12 year po sa church, yun ang pinaka isinusumpa kong kasalanan. Double life. Kaya parang habang nagpe-pray ako, yun pala ang sagot. Siyempre, bukod sa pagbalik sa presence ni Lord, bukod sa pagbababad sa presensya ni Lord, kailangan din talaga ipag-pray, tapos yun nga, bumisita sa bahay. Diba? Kamusta kaya? Nay, kamusta po si Aaron dito? Ay, naku po! Diyan malalaman. Okay? Ay, kamusta po si Gab po dito, tita? Ay, naku, pastor, matagal na kitang dapat ipatawag. Diba? Tita, kamusta si Raylin dito? No comment. Diba? So, malalaman natin, ha? Ayan. Na, may address na ako. Huwag kayong maglipat ng bahay, ha? Okay. Parang may
Joke lang. Parang may kinakabahan na. Joke lang. Pero yun nga, kailangan talaga. Ito. Okay? And then, pangwalo, nawawala ang joy ng salvation. Sabi, Christian, pero parang walang joy. Diba? Service becomes burden, not delight. Sabi nga, restore unto me the joy. Kaya pinagpe-pray yan, diba? Na i-restore ng Panginoon ang joy ng ating kaligtasan. Diba? Kaya tingnan mo nga yung katabi mo, wala bang joy yan ngayon? So, kailangan niya ng presence ni Lord. Sabi, hindi ibig sabihin na kulang ang presence ni Lord. Okay? Paglilinaw po wala pong kulang kay Lord. Pagdating kay Lord, walang kulang. Amen? Walang kulang. Buong-buo niyang binibigay ang sarili niya sa atin. Pero minsan, tayo ang lumalayo. Sabi, God's presence is constant. Tayo ang nagiging busy, distracted, o matigas ang puso. Diba? Pero ito po ang good news sa atin. Isang sincere prayer lang, isang repentant heart, bumabalik agad ang intimacy. Amen? Diba? Kasi tingnan niyo yung James 4:8. Totoo po yan. Draw near to God and He will draw near to you. Sa Tagalog, lumapit tayo sa Diyos at lalapit siya sa atin. Okay? So may good news. After ng pagalit, after ng mga sermon, di ba, may good news naman, di ba, ang Panginoon. So, paano makabalik sa presensya ng Diyos? Dito na po tayo magwawakas. Una, kailangan natin maging honest sa paglapit sa Diyos. Hindi kailangan ng magagandang salita o mag-English ka pa ng sandamakmak. Kailangan ng totoong puso. Sabi mo kay Lord kung ano talaga ang kalagayan mo. Pagod ka ba? Nanlalamig ka ba? Distracted ka ba? Sabihin mo lang. Kasi sabi ng Psalm 34:18, the Lord is near to the brokenhearted. Sa mga bagbag at wasak ang puso. Pangalawa, kailangan ng repentance o tunay na pagsisisi. Sabi, hindi lang sorry Lord, kundi turning away from sin. Okay, tanungin mo ang sarili mo, may kasalanan bang hindi ko binibitawan pa? Or may disobedience ba akong alam? Diba? Sabi ng Acts 3:19, repent, that the times of refreshing may come from the presence of the Lord. Tulad ng sinabi ni Ate Mer ng OPM, wala kasing revival kung walang repentance. Kailangan talaga magsisi tayo sa lahat ng kasalanan natin. Tatlo, balik sa Word kahit walang feelings. Ito malinaw na, di ba? Kahit hindi mo feel, bumalik ka sa Bible. Huwag tayong maghintay ng feelings kasi alam nyo, ang problema sa mga tao ngayon, emotionally driven, feelings driven. Pero dapat po, hindi tayo magpa-drive lang sa mga feelings natin. Huwag hintayin ang gana. Minsan, obedience muna bago ang feelings. Kaya pwede kang mag-start ulit sa mga maliliit. Pwede kang mag 1 chapter a day, di ba? And 10 to 15 minutes, mag-quiet time ka. Kasi yung spiritual fire often starts with discipline. Disiplinahin mo ulit yung sarili mo. Okay? Pang-apat, mag-worship kahit feeling mo ay dry. Kahit hindi mo feel, mag-worship ka pa rin. Sabi, worship shifts focus from self to God. Kasi habang kumakanta ka na, mamaya, babaguhin na ng Panginoon yung yung disposition mo, yung attitude mo. Nagmamatigas ka ng una, pero habang kumakanta ka kay Lord, binabago na pala ni Lord yung buhay mo. Kasi, di ba, sabi ng Bible, change niya tayo from glory to glory. Sabi, presence follows praise. And sabi nga, kapag tayo nagpupuri tayo kay Lord, dadating talaga yung presence ni Lord. Ang wrong sa atin, ang mali sa atin, hindi tayo nagpupuri. Di ba? Kaya dapat purihin natin siya ulit. Kasi sabi, God inhabits the praises of His people. Pang-5, remove distractions. Hanggat maaari, kung kaya mong mag-social media detox, magtanggal ka ng social media, i-uninstall mo Facebook mo, basta magbawas ka, 'di ba, ng social media. Kasi minsan hindi naman talaga kasalanan, ba't hindi mo maramdaman yung presence ni Lord, kundi busy ka lang, 'di ba? So ang tanungin mo sa sarili mo, ano ang kumukuha ng oras ko kay Lord? Social media ba? Again, hindi masama yan pero dapat maganda yung pinaggagamitan. Entertainment o trabaho, 'di ba? Kasi what fills your time fills your heart. Pang-6, obedience sa mga maliliit na bagay. Sabi, presence grows with obedience. Kung sinasabi ng Panginoon sa'yo magpatawad, maging honest, at mag-serve kahit walang nakakakita, gawin mo. Kasi obedience invites intimacy. Kaya dito nga sabi, hindi kailangang linisin muna bago lumapit.
kundi lumapit ka para linisin kanya. Sabi parang prodigal son nga po, hindi pinaghintay ng ama, sinalubong niya ito agad. Basahin niyo po yung Luke 15. Excited na excited si Lord na bumalik tayo. Kaya in our conclusion, ito kasi yung na-discover ko. Na alam niyo ba na 8 oras, ang regular na tao, ang nag-i-spend ng 8 oras sa pagtulog. Pag tinotal niyo yung 8 oras na yun na natutulog tayo, 4 months yon ng every year. So, ibig sabihin, 4 months kang natutulog. 4 months kang tulog. Pag ikaw daw ay nanonood ng TV 3 hours a day, itotal mo yon 1.5 yon. 1.5 month yon ng every year. So, nakapag-spend time ka na ng ganon. Kung nagtatrabaho ka ng 40 hours, kunwari, Monday to Friday ka lang naman, 40 hours a week in work, 3 months lahat yon of every year. Ngayon, ng average person daw, nag-i-spend siya ng time sa cellphone niya ng 4 hours. Ngayon, itotal mo yon 2 months yon of every year. Okay? Ngayon, itotal mo yan, mahigit 10 taon na. Ay, 10 buwan, 10 buwan ang nilagak mo by doing that. TV, di ba? Tulog, cellphone, okay? Trabaho, di ba? So, okay, ito total mo yon 10 buwan, mahigit. So, ilan na lang ang natitira sa'yo? Di ba? 1 kalahati or 2? O ba? Ay, oo, yan. Tama ba? Kakunti na lang. Di ba? Kaya ang tanong dito, in regard to that, di ba? Ang tanong dito, in all of the time that you spend, however you spend it, have you thought about spending 1 hour with Jesus? Di ba? Kasi how you spend your time is none of my business. Sabi, but the chances are good that there is a situation in your life right now that might have been different if you had spent 1 hour with Jesus. Kasi alam nyo, kung maglalaan lang daw tayo ng 1 oras sa Panginoon, posibleng may magbago talaga sa buhay natin. But you didn't. Pero minsan ang ginagawa natin, or wala tayong ginagawa, o hindi natin ginagawa. Kasi sinasabi natin, masyado tayong pagod, masyado tayong antok, masyado tayong busy, o masyado tayong interesado sa mga television o entertainment. Diba? O kaya naman, too distracted na tayo ng kasalanan to spend 1 hour with Jesus. Diba? Kaya, we wonder why. Bakit tayo stress? We wonder why, bakit tayo restless? Diba? Nagtataka tayo, tired tayo, lifeless, malungkot, diba? Feeling pressured, kasi hindi natin nagagawa yung dapat gawin natin. Pakita ko lang yung GMA News nung nakaraan para sa taong 2026. Sinabi dito na nag-set na yung mga atomic scientists ng ganito. Sabi, the closest the world has ever been to midnight. Sabi, itinakda ng mga atomic scientists ang doomsday clock sa 85 seconds before midnight. Ibig sabihin nito, ayon sa ilang sayantipiko, mas nanganganib na raw ang ating mundo, bunsod ng mga digmaan, climate crisis, nuclear threats, at pangamba sa AI. Ano nga bang ibig sabihin ng paglapit ng doomsday clock sa midnight, at bakit ito dapat ikabahala ng buong mundo? Alamin sa video na to. Pero yun nga, ang nilalaman ng video na yan, di ba, ay kahit mga scientists, sinasabi nila, di ba, na marami nang pwedeng mangyari sa mga susunod na taon. 'Di ba? May mga atomic threats, 'di ba? May mga virus na kumakalat, 'di ba? Parang pinag-iisipin nila kung magla-lockdown pa ba ulit, 'di ba? Ngayon, of all ng mga bagay na 'yan na alam natin na parang libro na, 'di ba? Hindi pa ba kayo tinatouch ni Lord na mag-spend ng time sa presence niya kahit 1 oras lang? 'Di ba? Parang awa na natin. I plead before us. 'Di ba? Kung nagbawas tayo ng time, 'di ba, sa Panginoon ngayong 2026, please bumalik na tayo. I-restore na natin yung mga sarili natin. Paalala ko lang 'to sa mga mga nag one-to-one noon pa. Sa Lordship,
meron tayong tinatawag na no time poem. Para to sa mga taong nagsasabi na wala silang oras para sa Panginoon. Basahin ko lang yung poem ulit. Sabi, I knelt to pray, but not for long. I had too much to do. I had to hurry and get to work, for bills would soon be due. So I knelt and I said a hurried prayer and jumped up off my knees. My Christian duty was now done, my soul could rest at ease. All day long, I had no time to spread a word of cheer. No time to speak of Christ to friends. They'd laugh at me, I'd fear. No time, too much to do. That was my constant cry. No time to give to souls in need. But at last, the time to die. Namatay na siya. I went before the Lord. I came. I stood with downcast eyes. Nahihiya kasi siya. For in His hands, God held a book. It was the book of life. Sabi, God looked into His book and said, Your name I cannot find. I once was going to write it down, but never found the time. Diba? Kayo po ba papayag kayo na pagdating nyo sa langit, diba? Magugulat kayo na wala dun yung pangalan nyo. Tapos tatanungin nyo, Lord, bakit wala yung pangalan ko dito? Sasabihin ni Lord, pasensya na anak, kasi wala akong time. Diba? Kaya alimbawa, tanungin natin ang sarili natin, madalas ba ganun tayo? Pag pinagpe-pray ka ni Lord, sasabihin mo, Lord, ang dami kong ginagawa wala akong time, busy ako. May mga deadlines ngayon. Diba? Lord, marami akong ginagawa sa school. Diba? No time. Pero baliktarin nyo. Kayo yung magtatanong sa Panginoon, tapos sasabihin niya, walang oras. Diba? So ayaw natin nun. Okay? Kaya sabi nga, if we love Him, we will find time. If we love Him, we will make time. If we love Him, we will take time. If we love Him, we will give Him time. Diba? Kaya how I pray na sa araw po na to, magsibalik na tayong lahat sa presence ni Lord. Diba? Kasi alam niya, pag nagbalik tayo sa presence ni Lord, kahit hindi tayo mag-usap-usap, kahit hindi tayo gumawa ng mga counseling, na mga advice, diba? Yung presence pa lang ni Lord, aayusin yung buhay natin. Diba? Kaya for example, sa buhay natin, meron ba kayong mga sudden attacks and problems na kumbaga parang hinaharap? Maybe. Diba? God is calling us to return to His presence. Okay po?